Ganito po ang napapansin ng maraming netizens, ng publiko, ng mga kababayan natin, tungkol sa patutsadahan, parinigan, at maya't maya ay banatan netong si Marcos Jr. at syempre nga si Digong. Pero kung mapapansin niyo po, tila mas matitindi yung banat ni Digong kay Marcos Jr. Kung tutuusin nga, maraming pambabanat or banat etong si Digong na mukhang tinotolerate or patuloy lang na binabaliwala netong nasa Malacanang. So ngayon po ay nagtataka ang mga netizens, nagtataka ang ating mga kababayan kung bakit tila ba hindi apektado, binabaliwala nga lang netong si Marcos Jr. yung mga patutsada sa kanya, yung mga akusasyon sa kanya, mabibigat na akusasyon sa kanya ni Digong. At kung titignan niyo po, di ba, trusted pa daw para sa kanya si Sara Duterte at hindi daw pwedeng tanggalin sa pwesto niya bilang DepEd Secretary. Meron ding huling pahayag itong si Marcos Jr. na kuno ay hindi nagbabago ang kanyang stand tungkol nga sa ICC at kung ano man ang or kung lumabas man ang warrant of arrest ay hindi niya ito i-honor. Yan po ang huling pahayag ni Marcos Jr. tungkol sa kaso nga ni Digong sa ICC. So talagang kahit sinong matino, talagang mag-iisip tayo, mag-iisip tayo kung bakit ganun na lang ang reaction natong si Marcos Jr. sa mga banat nga ni Duterte. Kung titignan niyo po, mas grabe pa yung naging reaction nga natong si First Lady tungkol sa pagdalo ni Sara Duterte sa isang prayer rally na may panawagan yung mga dumalo na mag-resign si Marcos Jr. At syempre nga, tinawag na bangag ni Digong etong nasa Malacanang. So kung titignan niyo po sa aspetong yan, mas nagre-react yung First Lady. At medyo mas tahimik etong si Marcos Jr. Ang reaction lang niya noon tungkol nga doon sa kuno ay listahan na kasama or sa narco list na kasama nga si Marcos Jr. Yan po ay pahayag ni Digong. Siyempre, ang reaction natin si Marcos Jr. ay itanggi lang yon. Ganun naman eh. Ganun lang po ang kasagutan na itong nasa Malacanang. So, magtataka ka talaga. Anyway, ito yon. Ito po ay isang post ng isang netizen. Ang patuloy na pagtotolerate ni BBM sa pambabastos sa kanya, yan yung tamang term, dahil sa tingin ko rin talagang kabastusan na ang ginagawa natin si Duterte. At may mga pagkakataon pa na babawiin niya yung kanyang sinabi. So, pambabastos na tila gusto mong lokohin at yun nga, panluloko na halatang panluloko talaga yan sa ating mga kababayan dahil bigla mong babawiin yung mga sinabi mo. Alright, so pambabasto sa kanya ng mga Duterte ay lalong nagpapatindi sa hinala ng mga tao. Meron daw hinala ang karamihan sa mga kababayan natin na may itinatagong alas etong si Digong laban kay Marcos Jr. So ano yung alas na yon? Okay? Kung isipin niyo po, ano yung alas na hawak na itong si Digong? Kaya gano'n na lang kalakas ang loob niya na bastusin at batuhin ng kung ano-ano akusasyon nga ito nasa Malacanang. May alas nga daw itong si Digong. Sabi dito, hawak daw kaya na itong si Digong ang sekreto ng election fraud. Hindi malayo eh. Hindi talaga malayo. Dahil kung titignan niyo po, marami nang nagsasalita tungkol sa election fraud na yan. Pandaraya, hindi lehitimong elected president atong si Marcos Jr. At karamihan sa mga nagpapasabog ng mga issue na yan ay galing din po sa kampo ni Duterte. Okay. So parang yun pong mga nasa paligid na Duterte na may mga pasabog nga kuno tungkol sa election fraud, mukhang pigil pa rin ang dating ng mga yan dahil siguro nga yung pinakamalaking o yung alas talaga ay hawak pa rin ni Duterte. Siguro nag-aantay talaga ng go signal
Yung mga yan, katulad ni Glenn Chong at marami pang iba, sino pa ba? Sina Sasot, sina Maharlika, siguro inaantay pa rin talaga nila ang go signal nga na ito si Digong para nga pasabugin na. Kasi sa kabilang banda, ano ho, kung talagang merong alas nga itong si Digong, abay, at least matutundo ka na ang totoo pala talagang nanalo ay si Atty. Leni Robredo na sa tingin ko ay ayaw ding mangyari. Ayaw ding mangyari na ah, ma or lumabas sa publiko na ang totoong nanalo ay si Atty. Leni Robredo. Ayaw din po ng mga Duterte na mangyari yan. So, tinitimbang sa tingin ko na si Digong. At ako rin ay naniniwala na talagang may alas laban nga kay Marcos Jr., itong dating presidente na aminadong mamamatay tao. Good luck!